Nagbabalik ang unang balita, isang AUV ang wasak matapos bumangga sa street sign at pader sa San Juan. May live report si Jay Sabale. Jay? Isang AUV nga ang bumangga sa street sign at pader sa San Juan. Nagwawala pa sa loob ng kanyang minamanayang sasakyan ang babaeng ito nang aming abutan alas 2:30 na madaling araw kanina sa Blumentritt Street sa San Juan. Ayon sa mga unang rumisponde, medyo wala umano sa wisyo ang driver ng nadisgrasyang AUV. Ayaw niya may pag-cooperate sa amin. Kaya tumawag kami ng suporta sa BFP San Juan para kontrolin siya. Kasi yung dumating kaibigan saka parang boyfriend o ano niya. Parang meron silang alitan eh. Para mailabas ito ng sasakyan at maisakay sa ambulansya ng San Juan Rescue, kinailangan pa siyang buhatin. Naputol ang bakal na street sign at nagkabitak-bitak ang konkretong pader na ito na inararo ng AUV. Sa tindi ng pagkakabangga, ang AUV nagkayupi-yupi na parang manipis na lata at ang mga salamin nito nagkabasag-basag. Maging ang bumper na wasak at ang gulong sa kaliwang harapan ay nabutas. Hindi siya nakikapag-cooperate sa amin. Medyo nga parang alcoholic siya. Lumalabas sa paunang investigasyon ng San Juan Police na self-accident o kasalanan umano mismo ng driver ang nangyari. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Dilamon ng apoy ang isang bahay sa barangay Pasonanga sa Zamboanga City. Agad naman responde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, ngunit nahirapan silang makalapit sa lugar dahil sa masisikip na daan. Batay sa investigasyon, ilang bata raw ang nakita naglalaro ng apoy sa likuran ng bahay bago naganap ang sunog. Nauna nang nagpaalala po ang BFP na maging maingat sa anumang paaring pagmula ng sunog. Tinatayang aabot sa 80,000 piso ng halaga ng natupok na ari-arian. Nasunog din po ang isang bahay sa Dagupan, Pangasinan. Agad nagtulong-tulong ang mga residente na patay ng apoy hanggang sa dumating ang mga bumbero. Tinatayang nasa 100,000 pisong halaga ng ari-arian ang naabo. Napag-alamang kare-renovate pa lang ng bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng problema sa kuryente ang naging sanhi naman ng sunog. Batay sa pananambang ang isang negosyante sa Tanawan City, Batangas. Batay sa investigasyon ng pulis, inaasikaso ng 49 na taong gulang na biktimang si Josephine Macandili ang mga bisita sa isang alumni homecoming nang bigla umano siyang barilin sa likod ng hindi pa nakikilalang lalaki. Agad daw tumakas ang gunman sakay ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin siya habang ginagamot. Inaalam na ng mga pulis ang motibo sa pamamaril. Samantala, patok na naman ang mga pampalamig ngayong panahon ng tag-init. At isa sa perfect na pampalamig ang ice scramble. Sa Tagum, Davao del Norte, dinadagsa po ang isang ice scramble stand. Bukod kasi sa iba't ibang flavor nito at toppings, abot kaya rin po ang ice scramble. May option ka pa kung chocolate o strawberry syrup ang gusto mong ihalo sa iyong ice scramble. Sa pinilahan ang advanced screening ng movie adaptation ng nobelang The Hunger Games. Pati ilang celebrity nanood ng pelikula. Narito ang report ni Haji Rieta. Dagsa ang mga fans ng American movie na The Hunger Games sa ilang sinehan para sa advanced screening nito. Sa isang mall sa Quezon City, ilang oras bago ang simula ng pelikula, inabutan namin ang mga magbabarkadang ito na matyagang nag-aabang. Dumiretso raw sila sa sinehan pagkatapos ng klase upang panoorin ang pelikula. Birthday gift pangaraw ng isa sa kanila ang movie treat na ito. Excited ka na ba sa movie? Yes, super. Kasi ang ganda ng trailer. Sobrang ang taas ng ine-expect ko. Sobra po. Ano yung mga inaabangan na isa na sa Actually, lahat po. Kasi hindi po ako nakapagbasa ng book. Ang iba naman, nabasa na ang librong pinaghanguan ng pelikula. Umaasa silang mas maganda ang movie adaptation ng The Hunger Games. I-expect ko dapat na mas maganda yung movie since trailer pa lang kasi
Maganda na siya. I wanted to see if yung translation from the book to the movie would be good. So, excited ako dahil doon. At dahil nag-trend sa worldwide sa Twitter ang The Hunger Games, pati mga celebrity, excited na rin sa pelikula. Super excited, and kung kaya ko pigilin na hindi maging spoiler, I will try sa lahat ng Hunger Games fans dyan. Pero I feel very lucky to be here. Sinama lang ako ng wife ko eh. Pero sabi nila maganda raw yung movie eh. Number 1 daw sa States eh. Ano ba yung mga inabangan natin na eksena? Hindi ko alam, wala akong idea eh. Excited na kayo sa movie, sir? Of course. Hango ang pelikula sa nobelang may parehong titulo na isinulat ni Suzanne Collins. Tungkol ito sa mga teenager na kasali sa isang kompetisyon kung saan kailangan nila magpatayan para manalo. Pero higit pa rito, sinasalamin nito ang iba't ibang issue sa lipunan. Ang Hollywood rising star si Jennifer Lawrence na minsan na rin gumanap bilang si Mystique sa X-Men First Class ang gumaganap sa lead character na si Katniss Everdeen. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Kapuso actor na si Richard Gutierrez sumailalim sa acting workshop para sa kanyang upcoming GMA soap na Makapiling Kang Muli. Kasama niya sa workshop ang bago niyang leading ladies na sina Carla Abellana at Sara Labati. Sumabak din sa horseback riding training ang aktor. Rancho daw kasi magiging setting ng istorya. At bukod daw kasi sa drama, kaabang-abang daw ang magiging love story nilang tatlo. Ready na rin daw si Carla sa magiging kissing scenes nila ni Richard. Samantala, dream come true naman para kay Sara na makatrabaho ang aktor. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. At ang hirit namin mamaya, bangkay ng isang lalaki natagpuan palutang-lutang sa irrigation canal sa Cabanatuan City. At barangay captain sa Ligaw Albay, patay sa pamamaril. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ilang araw na lang, Holy Week na, kaya I'm sure marami sa inyo mag-out of town at marami sa inyo mag-abaon ng pagkain. Pues, may rekomendasyon po kami sa inyo na talagang masarap na. Hindi pa agad-agad masisira. Walang iba kundi ang classic natin na adobo. But this time, merong